Nandito naman ako sa RC10. Saan magtuturo naman ako ng Bible study sa ating mga mahal na kids. Okay na. Kayong dalawa. Maririnig na yan. O, sige, maririnig naman. Saan si ate? Ayun. Mga mabait yung mga laga ko ah. O, dito ka, dito. Mamaya. Dito ka na din. Saan po siya? RC10 yun? Ayun siya niya sa baba po yun. Dapat daw. Ano niya naman pinakain yung pasok. Tawag? RG? Sino RG yun? Ayun po. Ah, okay. Sige, simulan ako. So bago tayo magsimula, tayo muna tayo. Yun ako sa pamo. Ano yun? Awit muna tayo ha. Marunong mag-awit. Ang awitin natin yung banal mong tahanan. Alam niyo yun? Oh. Banal mong tahanan. Ay, hindi pa niya alam, no? Sige. Iba na lang, iba na lang. Gaya ng dagat na lang. Sige, alam niyo yun. Sunod lang kayo sa akin. Yung gaya ng dagat. Ganon yan eh. Sige, ako lang magsimula. Bago tayo umawit, mag-praise and worship muna tayo sa Lord. Mag-pray muna ako. Lord, salamat po Lord God. Dito naman po ako Lord God para gamitin po ako sa mga batang ito Lord God. Salamat po Lord God sa pagkakataon ito na inalok mo po yung bahay nito ni Ate Lord God para amin bulay-bulay yung mga silata mo Lord God sa mga anak mo Lord. Salamat po Lord God. Ginamit mo ako Lord God. Gamitin mo lamang po sa iyong likuran Lord God para ihahag yung mga salita mo Lord. Bago po Lord God, mag-awit muna kayo para sa iyo Lord. Ang aming awitin ay hinhandog namin sa iyo. Kalakip na awitin. So, kanta tayo. Narinig din dyan? Okay. Okay lang kayo dyan. Kanta tayo. Gaya ng dagat. Sunod kaya. Gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, puso ko ay sa iyo'y nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan mo, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Ulit. Gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, puso ko ay sa iyo'y nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ay ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Okay na. Thank you Lord. Lord, sa hapong ito Lord God, gamitin mo ko Lord God para iayag yung mga salita mo Lord God sa mga minahal mong kid Lord God. Salamat po Lord God sa magandang panahon ngayon para kami samahan Lord God sa bahay na ito. Sa iyo lamang po binabalik ang papuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan namin Panginoong Kristo at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Una. Okay na ka dyan. Isog tayo doon banda. Isog tayo banda. Paano nyo po na? Dito yan, dyan lang, dyan. Yan. Okay na eh. Diba, ando ka kung saan ka napunta eh. Saan yung birthday yan yun? Open. Uy, dito Ping. yung sukay dito. Sukay dito. Sukay yung. Ano ba? So may nakaalala ng verse na nung nakaraan. Yan, sige po. Yung, di ba, may maiksi doon ng Santiago 4:8. Di ba? Dapat tinatandaan yung binabasa kong verse para kung sakaling may tanong ako, kung may pa-memorize sa inyo, makakabisado nyo. Ikaw may naaalala ka? 4:8 yun Santiago 4:8 Anong nakalagay doon? Yung lumalapit kayo sa akin, di ba? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ayan lang, maiksi lang verse yun. Di ba, pina-recall ko sa inyo. Sige, dito na tayo sa ngayon sa
Sa page 8 na tayo. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ba ay banal? Ha, mga anak? Oo. Paano masabi natin yung Diyos na banal? Sa paanong paraan? Ha? Ikaw, te, paano? Prenix yun daw. Phoenix? Maya yan. Dahil, ganito lang, dahil binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan. Saka, di ba, pag araw-araw tayo gumising, nakagising pa tayo, di ba? Hindi natin alam na yung pagtutulog natin, yun ang simula ng atin kamatayan. Hindi natin alam kung gigising pa ba tayo o hindi. So, lahat ng bagay ay may purpose at saka siyempre banal siya dahil siya yung lumikha sa atin. Okay lang kayo dyan? Okay. Kilala nyo na ako, di ba? Opo, Susan. Very good. Akala ko, sinong bago? Wala pang bago? Wala pa kayo lahat, no? Hindi pa kasi. Bago? Ay, na. Yung isa? Dalawa. Si ate? Cut. Hindi, nakatin na yata yung nakaraan. Hindi pa. Dati. Kasama po yung nakaputi yung naka-wall cut na po yung... Kulay gray po, hindi pa po. Ano pangalan ni ate? Yang. Yang. Sige, welcome sa gawain ni God. Ako na yung white tent ko. Okay. Opo, yung Yo. Saan yun si Kwan? Nawala. Ha? Nawala yung kasama mo dyan, ha? Pink. Sige, hayaan nyo yun. Basta kayo, nakinig kayo ng salita ni Lord. Kaya, so makinig na tayo mga kids. Ang Diyos ay banal. Makinig ka sa aking babasahing Exodus. Ito ay verse na naman to. Exodus 15 verse 11. Tandaan nyo ha. Exodus 15 verse 11. Ikaw Yahweh, sino sa mga Diyos ang inyong kagaya, saka banalay, dakila at kamangha-mangha. So ayan, so yung ating Diyos may katulad ba? O wala? Ilan ba ang Diyos natin? Isa. Sino? Isa. Papa Jesus. Very good. Si Jesus lang yun. Di ba yung ating Diyos ay binubuo ng 3 persona. Anong 3 persona? Ano pa? Nanay. Hindi. Ikaw nga, alam niya natin yan eh. Lola. Hindi, wag yun. Ikaw nga magsabi sa kanila. Ano nga ang binubuo ng 3 nga? Ama, Diyos natin. Papa. Pamilya. Hindi. Anak. Kasi anak. Ate. At Espiritu Santo. Ate. Hindi ate. Ganito ha, tandaan nyo. Ang ating Diyos binubuo ng 3 persona. Ama, anak, at Espiritu. Alis ako is. Ha? Hindi naman po. Alis ka lang, alis. Oo nga. Mabuti kayo, mababait. Ka rito. Bibigyan si Amping. Alis papa, nabig ko lang eh. Mamaya na birthday yan, hindi naman mawala yung handa doon. Meron pa naman yun. Pali talaga ako dito. So ano yung verse yun? Anong verse? Anong nabanggit ko? Exodus 15 verse 11. Ang nakasa dito, sino ang Diyos na inyong kagaya sa kabanalay, dakila at kamangha-mangha? So wala nga iba, yung ating Panginoong Kristo. So anong ginawa niya kung bakit tayo ay niligtas? Paanong paraan? Siya ay nagpapako saan? Anong pinako? Saan siya pinako? Kahoy. Anong kahoy? Very good. Sa cross. Sa cross dito niya. Sa cross. Hindi sa kahoy sa pero sa cross. Very good. Yan ang ubad niya. Sino ang hindi matatakot sa inyo, Panginoon? Sino ang hindi magpupuri sa inyo pangalan? Ikaw lamang ang banal. So ayan, ito naman yung verse na pahayag dito. Pahayag to verse 15 to 4. So nakalagay dito, sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang hindi magpupuri sa inyong pangalan? Ikaw lamang ang banal. So ayun, ang sabi nga dito. Si Satanas. Yung ano? Si Satanas. Hindi na natakot kay Papa Jesus. Yung hindi natakot, yung isa na lang gamot para maging Diyos, no? Yung pangalan ng Satanas, si Lucifer. Isa yung kalaban ng Panginoong Jesucristo, yung atin niya, yung Satanas yun, si Lucifer. So gusto niya maging katulad sa Diyos natin. Isang gamot na lang para Diyos siya, pero hindi siya nanalo dahil nga ang ating Panginoong Jesucristo ang pinaka mataas na kapangyarihan. So si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad. So sino daw ang banal? Yahweh. Very good. Nakinig. Yahweh. Okay. Okay lang kayo dyan? Abot dyan ang salita ko. O baka makakon ka dyan ha. Dandaan dyan eh.
O Samuel 1 to verse 2. Ang makapangyarihang Diyos by maaakay sa masamang gawain. So anong tawag dito? Ang o si ano? Si Lot. Okay lang yan. Ang banal si Yahweh na makapangyarihan na sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalulwalhatian. So yung ating daigdig ngayon, makinig. Di ba yung daigdig natin ngayon na marami ng mga sakuna? Anong mga sakuna? Like for example, ano? Oh. Yung mga sakuna, aram yun sa Tagalog, o sa Bisaya. Like example, yung ulan, bagyo. Ayan yan, sakuna yan, tawag dyan. Ano pa? Lindol. Ayan. So ayan ay pahiwatin ng Panginoong si Kristo para tayo ay magsisi. Upo, maayos, upo. Makinig. Isaiah 6 verse 3. Ayan. Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Marcos 10:18. Anong verse? Marcos ano? 10:18. Ang nakalagay dito, wala kasi kayo ganito kaya hindi, basta makinig lang kayo kung anong sasabihin ko kasi naubos na kasing ganito, binigay ko sa mga hindi naman tinago, kaya nagkawala daw, hindi iningatan. Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Mabuti nga ba ang Diyos? Sa anong pangaraan? Dahil bakit mabuti siya? Anong mga bagay na ginawa niya? Niligtas tayo pagka nababahamak tayo. Lilikha yung mundo. Very good. Yan ang dapat. Nilikha yung mundo at saka yung mga damo, mga lahat ng nabubuhay. Di man aksidente, pwede po ulit magbuhay. Pwede maling. Okay. Sige. Purihin natin ang banal at dakila niyang ngalan. Si Yahweh ay banal. Awit 99 verse 3. So awit, ang verse natin, awit 99 verse 3. Yan. Ang nakalagay dito, purihin natin ang banal at dakila niyang ngalan. Si Yahweh ay banal. Anong nakalagay sa awit 99 verse 3? Anong nakalagay? Purihin natin si Yahweh na banal. Okay. Magaling. Dito na tayo sa pitong verse. Ang Diyos natin ay si Yahweh. Si Yahweh ang ating Diyos at banal. So awit 99 verse 9 naman to. Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos. Ang Diyos ay walang hanggang, mataas at banal na lugar ng aking tahanan. Isaiah 57 verse 15. Ayan. So ano nakalagay? Anong verse? Isaiah 57 verse 15. Nakalagay dito. Isaiah 57 verse 15. Ang nakalagay dito, ako ang kataas-taasan at banal na Diyos. Ano daw nakalagay? Kataas-taasan at banal na Diyos. Ang Diyos na walang hanggang, matataas at banal na lugar sa aking tahanan. Okay, so once na kayo ay anak na ni Lord, anong dapat natin gawin? Kapag anak tayo ng Diyos. Ikaw, anong dapat mong gawin kapag anak ka ni Lord? Very good. Paanong paraan? Anong susundin? Paano? Yung makinig ng salita niya. Very good. Ikaw, paanong paraan ipakita na mahal mo si Lord? Like for example, anong utos niya? Very good. Ikaw, paano mapakita? Paano mapakita na mahal mo si Lord? Anong gagawin mo? Wait lang ya. Okay, sige. Nagpapasat pa sa likod niya. Huwag ka maghampas na. Makinig. Ikaw, anong parang? Huwag mo maginig kayo sa akin. Mamaya na yan. Ano sabi ni Lord? Magpabait. Ganyan kasi ang tinuturo natin dito. Kabutihan. Salita ni Lord. Ipakinig ka lang. Paano may ipakita ni mahal mo si Lord? Yeah. Sabi ni Lord, bawal magmura. Very good. Tama. Bawal. Bawal na
Bawal mang-away ng kapwa. Tama. Bawal maging masama. Okay. Ikaw, paano mo ipakita? Bawal maging Hindi, okay ka na. Tapos na. Very good. bawal po dapat matulungan ka ng kapwa. Sa magulang, no? Sa magulang una. Okay. Ikaw, paano mo ipakita naman mo si Lord? Tatawa ka na naman. Ha? Magalit pag ginutusan. Bakit? Magalit pag ginutusan. Uy. Nagagalit siya pag inutosan ka ni mama mo? Huwag ka magalit, sundin mo. Nagagalit? Pag pinagalit ka na mama mo, hindi talaga galit yan, te. Ha? Ay, kaya ako. Si Oti naman. Okay. Pag pinagalitan ka na mama mo, huwag ka magagalit. Very good. Ikaw, te, paano? Very good. Kasi kayong dalawa, ang sagot nyo dyan? Paano may ipakita naman mo si Lord? Huwag sa kuya. Ha? Wala ka naman kuya. Kuya. Ha? Kuya mo multo. Ikaw, ano? Kuya talaga ako niya. Kuya. Ano daw? Ikaw. Hindi ko marinig eh. Kuya. Sige na, okay na. Kumawa ng tama. Okay na. Yeah. Papa si Tatay. Huwag ka makinig ka sa salita ni Lord kasi ako ginamit lang. Okay, dito na tayo sa pangalawang kabanata. Kailangan ang banal na pamumuhay. Ayan. So dito nabanggit, kailangan natin maging banal. So hindi man tayo kabanal katulad ng Panginoong Kristo, sikapin natin maging banal niya. Kasi tulad niyo, mga bata pa kayo. Ano ba ang sabi? Yung bata ang pag-asa ng ano? Ang mga bata ay pag-asa ng ano? Ikaw, te, paano? Ang mga bata ay pag-asa ng... Di ba pinag-aaralan sa school? Sa elementary? Yung inaarayan niya. Pag-asa ng bayan, di ba? Ayun. Pag-asa ng bayan niya. Tama. Di ba ngayon, Pag-asa ng pamilya. bata pa kayo, sinishare ko yung salita ni Lord. So, balang araw, kayo din magsalita sa kapwa ninyo, tulad ko. Ako ay ginamit lang. Kayo din gagamitin kayo, kaya sumapalad po kayo nga dahil nga ako'y ginamit para ihatid yung mabuting balita ni Lord. Yan. So, anong unang sabi? Ang sabi ay maging masunuro yan sa magulang. So, lahat ng utos ay susundin nyo. Anong gagamitin para maging magalang sa magulang? Anong susundin? Very good po. Opo. Ikaw, nagpupo ka ba? Sigurado ba to? Nagpupo at opo? Kaya po. Magpupo ka ha. Simula ngayon. Huwag mong gawing biro. Bless po. Very good. Nagbibilis ka? Ako nagbibilis. Ako po Sigurado ka? nagbibilis pag umuwi po yung mami ko po. Saan si mami mo? Sa SM doon ko po nagtatrabaho. Paggabi. Very good. Kayong dalawa, anong nagawa niyo pag nagbibilis ba kayo? Bless po ako. Sa magulang niyo? Tatay ko. Sa lulo niyo, lula, nagbibilis kayo? Opo. Very good. Opo. Lola tapos lola. Yan ang atin patunay na Sa Ninong. Ninong. Very good. Dahil nga, baka bibigyan ka ng pamasko ni Ninong. Tama yan, tama. Tulad ngayon, maglapit na yung December, no? Sa mga pamilya pagka-uwi. Tama. Daming So, sikapin natin maging katulad na ating pamumuhay ng Panginoong Kristo. Okay na. So, ayong... Ha? Hindi, okay na. Naihayag ko na yung verse eh. Di ba, pinatandaan ko sa inyo yung verse. So ngayon, recap na lang ito para ihayag ko sa inyo yung explanation. Kaya pinapahayag ko sa inyo, mamuhay po tayo ng may kabanalan. Tulad ng ating katangian ng Panginoong Kristo, siya ay nagpakamatay sa krus para iligtas tayo. So nabubuhay tayo sa kanyang biyaya. So anong nakalagay sa verse niya? Di ba binanggit ko nung nakaraan? Yung John 3:16. Ano na? Ikaw. John 3:16. Gayon na lamang. Makinig ka. John 3:16 ha. Ito yung verse na tandaan nyo. John 3:16. Makinig. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na kung sino man ang sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon na buhay na walang hanggan. Pagpatay po sa Jesus, bawal po gumala. Ha? Pagpatay po sa Jesus, bawal gumala. Hindi yun isang pamahiin yun. Hindi na papatay yung Diyos, isang beses lang siya namatay. Ngayon buhay siya. Buhay siya, hindi siya namatay. Ha? Tandaan nyo ha. Namatay siya, mga 3 araw na bubuhay. December na yan? Hindi. September na yan. Sa March 1, patay po siya.
Ay, hindi kasi, iba kasi yan eh. Yung ating Diyos, hindi na mamatay. Isang beses lang siya namatay. Buhay siya ngayon. Kaya, di ba, kuwan kayo na sa Katoliko kayo kasi. Pag Katoliko kasi, yun ang pahayag ng pare. Pero kung isa lang na mamatay ang Panginoong Kristo natin. Siya ngayon buhay. Ando siya sa langit. Okay? So, ano yung nabanggit kong verse? Ano yun? Ikaw? Yung John 3:16. Tandaan nyo ha. Anong nakalagay doon? John 3:16. Yung nabanggit ko kanina. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ay binigay ang kanyang bugtong anak. Sinong bugtong anak niya? Sinong pangalan? Yahweh. Hindi nga, yung bugtong anak, yung tinutukoy ko, yung ama yun. Yung kanyang anak, sinong pangalan? Diyos. Oo nga, sinong pangalan ng Diyos natin? Binanggit ko kanina. Jesus. Oh, very good. Jesus ha, Jesus, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, anong ibig sabihin ng bugtong anak? Isa lang, bugtong na anak. Tatapat to ng tao. Kung sino mang hindi manampalataya, ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tiyak pa kita dyan, teacher may pusi. So, ayun. Kayo, nakikinig pa kayo dyan? Okay. So, yun lang ang verse natin na banggit. Sana'y meron kayong naintindihan sa atin na tinalakay ngayon na verse. So, anong natandaan niya sa verse na tinalakay ko? Ikaw? Anong natandaan mo na verse? Natandaan verse? 11, Isaiah ano? 7 verse 15. Isaiah 15. 15. Isaiah 7 verse 15. Hindi, walang 7. 57 yun. 57 verse 15. So, ang nakalagay dito, ako ang kataas-taasan at banal. Okay lang, at least nakikinig. O ikaw, ano natandaan mo kanina? Yung verse na binanggit ko. Yung may kuwan yun na, may 99 verse 9, may 99 verse 3. O kahit yung nakaraan na lang, yung maiksi. Santiago 4:8, ano nakalagay? Di ba binanggit ko kanina? Kaya pinapalala ko sa inyo para pag meet natin uli, maalala niyo yung verse. So makinig muna, makinig. So, Nililikot niya naman. upo muna, upo, kasi hindi pa tayo tapos. Okay lang kayo dyan? Wala kasi upuan eh. Sige na, okay na. Basta ayun na ha, yung tandaan yung verse na sinabi ko ha. Yung importante kasi, yung pagkaligtas sa atin. Kaya tayo niligtas ng Panginoong Kristo. Kung wala sa, hindi tayo niligtas, ngayon, nasa impyerno tayo lahat. Makinig. Ano sabi ko? John 3:16. Diba? Tandaan nyo ha. Paulit-ulit ko na siyang sabi sa inyo. Kasi ito yung mahalagang verse. John 3:16 na. Tandaan nyo dyan ha. John 3:16. John 3:16. Okay. Makinig. Gayon na lamang. Tandaan nyo ang nakalagay sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na kung sino man ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakabisado niya na? Nakabisado mo? John 3:16. Anong nakalagay? Yung pagsabihan mo nga ito sila. Kasi pinapangingay si ate. Ang sunod. Lamang ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang bugtong na anak. Sinong bugtong na anak? Si Jesus Christ. Kung sino man ang sumampalataya ay hindi mapahamak. Yan. Tandaan nyo ha. Yan kasing importanteng verse sa lahat kasi yun ang paraan tayo iniligtas niya sa krus ng Kalbaryo. So, grabe yung paghihirap natin Panginoong Kristo, no? Kung nakita nyo naman sa video, nakita nyo na ba? Hindi pa yung Passion of the Christ na sinakpan siya, nuraan. Lahat ng alipusta ng tao dahil nga ang nagpapako sa kanya yung mga hintil. So ano na ang ginagawa niyo? Upo. Huwag mong panin kasi mamaya na kaya na kayong laro kasi nag-aaral tayo ng salita ng Lord. So balik. Sino tita? Yung tablet. Bakit inaaway ka? Huwag maaway. Kunin niya lang yan niya.
Kala naman siya mamaya sa mama niya eh. Sige, okay na, okay na. Oo, dito na tayo magtatapos. Tayo na tayo. Tayo na. So at least may nalaman kayo sa akin na hinayag ha. Yung verse, tandaan nyo. O, tayo na. Tayo na, mag-closing prayer na tayo. Mag-closing prayer. Sinong marunong mag-pray? Marunong ka na mag-pray? Sige, sabahan kayo dyan. Ha? Yung, di ba yun sa school? Pwede yun eh. Yung, hindi father. Yan, di ba? Marunong ka? Hindi. Nakalimutan lang. Ha? Hindi, isog na kayo dito. Ayan yun. Sige, manalangin ako. Sige. O, pikit ang mata. Ganito yun. Ganito yung kamay. O, pikit yung mata. Lord, salamat po Lord God. Sa pong ito Lord God na naman nakamit ko po Lord God ang mga anak ko Lord God. Lord, i-bless mo po Lord God ang mga anak mo ito Lord God sa kanilang pag-aaral Lord Jesus Christ. Lord, samahan mo sila ng banal mong espiritu nang sa ganun makasagot sa kanilang tinuro ng kanilang teacher Lord God, at saging maging masunurin sa kanilang nanay at tatay. Magamit ng puwat o upo Lord God. Ikaw po ang sumama sa kanila. Pagalinin mo Lord God Jesus Christ sa kanilang mga sakit at karamdaman. Walang imposible po Lord God sa kanilang buhay. Salamat po, gang ginamit mo ko para iahig yung mga salita, Lord God. Salamat po, Lord God, sa kapong ito. Gamitin mo lang ako. Ingatan mo ang bawat isa sa kanya-kanya namin pag-uwi. Ikaw na pong bala sa bawat isa namin at lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Picture muna tayo.